Parang hindi pamilyar ang refleksyon ko sa salamin ng fitting room. Sa edad na 67, matagal na akong nasanay sa mga damit na nagpapaganda ng figure. Sa loob ng mga dekada, pinili ko ang praktikal na pantalon at maluwag na blusa, mga damit na komportable para sa trabaho, hindi para ipakita. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa harap ng salamin sa isang madilim na asul na damit na may isang magandang brooch na mas mahal kaysa sa karaniwang ginagastos ko sa mga damit sa loob ng 6 na buwan. It suits you very well, Jim Rack Thorndike, ngumiti ang store assistant, inayos ang mga tupi ng damit. Ang ganda ng kulay ng iyong mga mata. Tumango ako, hindi sanay sa mga papuri. Pero ngayon, gusto kong maniwala sa kanila. Tutal, pinaghahandaan ko ang kasal ng aking nag-iisang anak na lalaki. Ikakasal na si Leon sa kanyang paulin sa loob ng 2 linggo at sa kabila ng aming komplikadong relasyon, gusto kong magmukhang marangal. Ako na ang kukuha, sabi ko at bumalik sa stall para magpalit. Habang pinoproseso ng tagapayo ang pagbili, nakatingin ako sa bintana sa abalang kalye ng Wilmington. Kakaiba na sa buong mahabang buhay ko, hindi ako umalis sa bayang ito. Binuksan ko ang aking unang laundromat dito, inilibing ang aking asawa dito, pinalaki ang aking anak na lalaki dito, at ngayon ay ikakasal na si Leon, ang huling pangunahing kaganapan sa aking buhay na nagkakahalaga ng pananatili sa Wilmington. Pagkatapos kong magbayad gamit ang aking card, lumabas ako ng tindahan na maihawak na bag ang aking lumang Toyota ay naghihintay sa paradahan. Habang nasa likod ako ng manibela, napatingin ako sa relo ko. 2 oras na ng hapon. Nakipag-appointment ako sa ahensya ng kasal noong 3. Ang opisina ng PL Weddings ay matatagpuan sa isa sa mga bagong business center sa labas ng lungsod, isang maluwag na silid na may puting pader at maraming larawan ng mga masasayang mag-asawa. Isang matamis na babae na nagngangalang Carrie ang naghatid sa akin sa meeting room. "Hey, Jim Rack Thorndike, inihanda na namin ang lahat ng papeles na hiniling mo," sabi niya habang nilalapag ang mga folder sa mesa. "Sigurado ka bang gusto mong panatilihing kumpidensyal ang iyong paglahok?" Tumango ako. Ito ay isang paunang kinakailangan mula sa simula. Hindi malalaman ni Leon at Paulina na ako ang nagbabayad ng karamihan sa mga gastusin. Iniisip nila na ang mga magulang ng nobya ang sumasagot sa lahat. Mukhang naguguluhan si Carrie. Marahil ay hindi ito madalas mangyari sa kanyang pagsasanay. Karaniwan, ang mga magulang ay nakikipagkumpitensya para sa mga karapatan sa pagyayabang sa kanilang pagkabukas palad, hindi itinatago ito. "Kami lang ng anak ko, complicated relationship," paliwanag ko, though didn't have to explain. Hindi siya direktang tatanggap ng pera mula sa akin. Sa tingin niya ay masisira nito ang kanyang otoridad sa harap ng kanyang kasintahan. Hindi ko ikinuwento ang buong kwento tungkol sa kung paano, pagkatapos ng pagkamatay ng aking asawa 16 na taon na ang nakalilipas, nagtayo ako ng negosyo at pinalaki ang aking anak na mag-isa. Kung paano nagsimulang mahiya si Leon sa kanyang pinagmulan noong siya ay nag-aaral sa kolehiyo, kung paano sa paglipas ng mga taon ay lumayo siya ng higit at mas malayo, iniisip na ako ay napakasimple. Hindi sapat ang pinag-aralan para sa kanyang bagong lipunan at nang ibenta ko ang aking kadena sa paglalaba, bigla na lang akong nabili ng kanyang kadena sa paglalaba 5 taon na ang nakakaraan para sa isang binayaran na kadena, ngunit ang kanyang interes ay binalik sa akin 5 taon na ang nakakaraan. Pera wala sa akin. "Everything will be confidential as we agreed," paniniguro sa akin ni Carrie. "Narito ang mga papeles para sa handaan, upa, photographer, dekorasyon at musikero." Pinagmasdan ko ang bawat sheet. Ito ay maraming pera, higit sa US$ 80,000, ngunit kaya ko ito. Nag-iisang anak ko si Leon at sa kabila ng pagkakaiba namin, gusto kong maging maganda ang kanyang kasal. "Napagtanto mo na kung magkansela ka ng wala pang 1 linggo bago ang kaganapan, hindi ka namin mabibigyan ng buong refund, di ba?" Tanong ni Carrie, sabay abot sa akin ng panulat. Naiintindihan ko, pinirmahan ko ang huling dokumento. Pero walang magpapakansela ng kasal. Noong araw na iyon, hindi ko alam kung gaano kabalintuna ang mga salitang iyon mamaya. Lumipas ang 2 linggo. Sa lahat ng oras na iyon, hindi ako tinawagan ni Leon, hindi nagtanong kung pupunta ako sa kasal. Hindi rin ako nakatanggap ng opisyal na imbitasyon, ngunit sigurado akong hindi pagkakaunawaan lang iyon. Kung tutuusin, sino ba naman ang hindi nag-imbita sa sarili nilang ina sa isang kasal? Maaraw ang umaga ng araw ng kasal.
bumangon ako ng maaga, naligo ng mahabang panahon, inayos ang makapal pa rin, bagaman kulay abo, buhok. Isinuot ko ang damit na binili ko at naglagay ng light makeup. Inilagay ko ang regalong honeymoon, isang tseke para sa isang malaking halaga, sa isang eleganteng sobre. Ang Belvedere Hotel, kung saan ginanap ang seremonya, ay ang pinakamaluho sa Wilmington. Nagpark ako sa parking lot sa gitna ng mga mamahaling sasakyan at saglit, hindi ako sigurado. Siguro dapat tumawag ako ng taksi sa halip na dumating sa aking lumang kotse. Hindi, iyon ay hangal. Ako ay palaging isang praktikal na babae at hindi ako magbabago para sa kapakanan ng mga opinyon ng ibang tao. Ang lobby ng hotel ay masikip. Ang mga bisitang nakasuot ng smart suit at dress ay nakatayo sa mga grupo, nag-uusap at nagtatawanan. Tumingin ako sa paligid, naghanap ng mga pamilyar na mukha. Karamihan sa mga naroroon ay hindi pamilyar sa akin, tila mga kaibigan at kamag-anak ni Paulina. Sa paglipas ng mga taon, halos hindi ako naipakilala ni Leon sa kanyang entourage. Lola! Bigla akong nakarinig ng masayang sigaw kaya napalingon ako. Si Eloise, ang aking 22 taong gulang na apo mula sa kasal ni Leon sa kanyang unang asawa, ay tumatakbo palapit sa akin, matangkad, balingkinitan, kasama ang aking asul na mga mata at maitim na buhok tulad ng sa kanyang ama. Si Eloise lang ang tunay na nakipag-ugnayan sa akin. Dumating ka. Niyakap niya ako. I'm so glad. I was afraid you'd decide not to come because of tea. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit alam ko ang ibig niyang sabihin dahil sa matigas na relasyon namin ni Leon. Paano ko mamimiss ang kasal ng sarili kong anak, napangiti ako. You look beautiful, darling. Si Eloise ay nakasuot ng soft blue na bridesmaid's dress. Inayos niya ang buhok niya at tumingin sa paligid. Tara, ipapakilala kita sa iba, alok niya, ngunit sa pagkakataong iyon, lumapit sa amin si Leon. Ang aking anak na lalaki ay mukhang tense, sa kabila ng kasiyahan sa araw na iyon. Sa edad na 42, siya ay isang kaakit-akit na lalaki, matangkad, trim, na may maayos na trim na balbas na nagpapakita ng kulay abo. Ang kanyang mga mata, isang eksaktong kopya ng kanyang yumaong ama, ay tumingin sa akin na may lihim na pagkairita. Mom, sabi nito na parang hindi makapaniwala, anong ginagawa mo dito? Nataranta ako. Hindi ito ang inaasahan kong pagbati. Siyempre pumunta ako sa kasal mo. Kinakabahang tumingin si Leon sa paligid, pagkatapos ay kinuha ako sa ilalim ng siko at inakaya ko palayo sa iba pang mga bisita. Makinig ka, simula niya sa tahimik ngunit matatag na boses, akala ko na pag-usapan na natin ito. Wala ka sa listahan ng bisita. Tinitigan ko siya, hindi maintindihan. Wala kaming napag-usapan. 2 beses lang niya akong tinawagan noong nakaraang buwan at parehong maikli at formal ang pag-uusap. Anong pinagsasabi mo, Leon? Paanong hindi ako maimbitahan sa kasal ng sarili kong anak? Bumuntong hininga siya sa hitsura ng isang lalaki na kailangang magpaliwanag ng mga bagay na malinaw sa isang bata. Mom, this is an elite event, andito ang parents ni Paulina, mga kaibigan nila, mga kasamahan natin. Huminto siya, naghahanap ng mga salita. Sa tingin ko hindi ka magiging komportable dito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na hindi lang niya ako inimbitahan, sadyang ayaw niya akong nandito. Ako, isang babae na ginugol ang kanyang buhay sa pagtatrabaho gamit ang kanyang mga kamay, ang pagbuo ng kanyang negosyo mula sa simula ay hindi angkop para sa piling lipunan ng kanyang bagong pamilya. Mahiya ka sa akin. Ito ay hindi isang tanong ngunit isang pahayag. Hindi, syempre hindi, mabilis na sagot ni Leon, ngunit iba ang sinabi ng kanyang mga mata. Kaya lang, sabik na sabik si Paulina na masiguradong magiging maayos ang lahat. Malaking pera ang ipinuhunan ng mga magulang niya at ni. At ayaw mong masira ng nanay mo sa paglalaba ang karanasan, pagtatapos ko para sa kanya. Mom, don't start, parang naiinis na siya. I'm just asking you to understand. We can meet after the honeymoon in a small circle. Sa pagkakataong iyon, lumapit sa amin si Paulina. Napakaganda niyang tingnan sa kanyang 38 taong gulang, slim, may perpektong makeup at buhok, nakasuot ng damit mula sa isang sikat na designer. Baka sa mukha niya ang magalang na pagtataka. Leon, Sinta, ayos lang ba ang lahat? Tanong niya, binigyan ako ng isang appraising look. Yes, everything's fine, sagot niya.
kakaalis lang ni Mama. Isang peking ngiti ang ibinigay ni Paulina. Oh, Jim Thorndike, sayang hindi ka makakadalo sa seremonya. Baka sa ibang pagkakataon. Nagsalita siya na parang tapos na ang pagbisita ko, para akong isang kaswal na kakilala na dumaan para kumustahin. Tumingin ako kay Leon, umaasang makikialam siya, may sasabihin siya bilang pagtatanggol sa akin, ngunit nanatili siyang tahimik, umiiwas sa aking tingin. I'm sorry, but you didn't invited, sa wakas ay tahimik niyang sabi. Please go. Naramdaman kong tumulo ang luha ko, pero hindi ko hinayaang tumulo, hindi dito, hindi sa harapan nila. Sa loob ng maraming taon, pumikit ako sa kanyang kapabayaan, nagdahilan para sa kanya, nagkunwaring okay ang lahat, ngunit ngayon, isang bagay ang ganap na nawala. Whatever you say, tumango ako, pinananatiling kalmado. Congratulations sa inyong dalawa. Tumalikod na ako para umalis, pero hinawakan ni Eloise ang braso ko. Lola, please stay. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Gusto kong nandito ka. Marahan kong hinaplos ang pisngi niya. It's okay, honey. Tawagan mo ako bukas. Nagtungo ako sa labasan, naramdaman ko ang mga titig ng mga bisita sa akin. May mga nanonood sa usapan namin na may pagtataka. Nagtaka ako kung ano ang sinabi sa kanila. Alam ba nilang hindi imbitado ang ina ng nobyo sa mismong kasal ng kanyang anak? Paglabas ko ng hotel, lumanghap ako ng sariwang hangin. Maliwanag pa rin ang sikat ng araw, pero pakiramdam ko ay dumilim ang paligid ko. Naglakad ako papunta sa kotse ko na naninigas ang mga paa at sumakay sa likod ng manibela. Ilang minuto, nakaupo lang ako doon, nakatitig sa sarili ko, sinusubukang intindihin ang nangyari. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking pitaka at inilabas ang aking cellphone. Ang oras sa screen ay 4 na oras at 20 minuto pagkatapos ng tanghali. Ang seremonya ay dapat na magsimula sa 40 minuto, 7 oras sa ang handaan, lahat ay binayaran ko ng maaga. Tiningnan ko ang envelope na may dalang regalo na nasa bag ko, saka ko dahan-dahang pinaandar ang kotse at pinaandar ito palabas ng parking lot ng Belvedere Hotel, kung saan nagdiriwang ang anak ko ng panibagong buhay na wala ang kanyang ina. Ang biyahe pa uwi ay tila walang katapusan. Nagmaneho ako sa autopilot, halos hindi napapansin ang mga ilaw ng trapiko at iba pang mga driver. Gumugulong sa aking isipan ang mga scrap ng mga parirala. Hindi ka tinawag, kaalis lang ni Nanay, elite event. Parang sampal sa mukha ang bawat salita. 67 taon ng buhay at ito ay kung paano ito natapos. Pinalayas ako sa kasal ng aking anak bilang isang hindi gustong bisita. Nagtagpo ang aking kalye sa karaniwang kalmado, mga lumang maple tree sa tabi ng kalsada, maayos na mga middle class na bahay. Walang nagbago dito sa mga dekada. Nagpark ako sa labas ng aking isang palapag na bahay na may puting piket na bakod, at ilang minuto, nakaupo lang ako sa kotse, hindi ko magawang lumabas. Para bang sa pananatili ko sa loob, maaantala ko ang sandaling kailangan kong tanggapin ang katotohanan ng nangyari. Sa wakas, bumaba ako ng sasakyan at tinungo ang balkonahe. Nanginginig ang mga susi sa kamay ko nang buksan ko ang pinto. Paglampas sa threshold, sinipa ko ang aking sapatos at naglakad papunta sa sala. Ang bahay, kung saan halos buong buhay ko ay ginugol, tila banyaga at walang laman ngayon. Tiningnan ko ang mga larawan sa mantelpiece, Leon bilang isang bata, isang nakangiting batang lalaki na may isang knockout ngipin sa harap, Leon ang binatilyo na may bola ng soccer, Leon ang nagtapos sa kolehiyo. Sa lahat ng pictures, nakangiti siya sa akin. Kailan nagbago ang mga bagay? Sa anong punto ako naging pabigat sa kanya, pinagmumulan ng kahihiyan? Kinuha ko ang larawan ng aking yumaong asawang si Derek na nakatayo kasama ang maliit na leon sa dalampasigan. Si Derek ay 38 noong panahong iyon, ako ay 33, si Leon ay 8 taong gulang. Napakasaya namin, napakakaraniwan, isang simpleng pamilyang nasa gitna ng klase sa bakasyon. Anong sasabihin mo ngayon, Derek? Bulong ko, pinasadahan ng daliri ko ang mukha ng asawa ko sa litrato. Anong sasabihin mo sa anak mo? Pero 16 na years nang wala si Derek. A sudden heart attack had taken him when Lion was 26. Mahal pa ako ng anak ko noon, dumadating pa rin every weekend, hindi pa rin nahihiya sa pinanggalingan niya. Ibinalik ko ang litrato sa pwesto nito at lumubog sa upuan.
Sinimulan namin ni Derek ang aming maliit na negosyo, isang laundromat sa sulok ng Maple at 4th nang magkasama. Pinangasiwaan niya ang kagamitan at negosasyon, pinangasiwaan ko ang proseso ng organisasyon at bookkeeping. Nung wala na siya, nasa akin na lahat pero kinaya ko. Higit pa rito, sa susunod na 10 taon, pinalawak ko ang negosyo sa isang hanay ng 7 laundromat sa buong Wilmington. Sa aking kitchen table drawer, mayroon pa rin akong mga tseke na isinulat ko kailayon sa mga nakaraang taon, para sa paunang bayad sa kanyang apartment nang magpasya siyang manirahan ng mag-isa, para sa kasal niya kay Veronica, ang ina ni Eloise, ang mga bayarin ng abogado noong nagdiborsyo sila, ang pribadong paaralan ni Eloise, upang bayaran ang kanyang mga credit card noong siya ay pansamantalang nasa isang butas sa pananalapi. Lagi akong nandyan para sa kanya, laging nandyan para sa kanya mentally and financially, pero sa bawat pagdaan ng taon, mas lumalayo si Leon. Ang kanyang mga bagong kaibigan, ang kanyang karera sa kumpanya ng siguro, ang kanyang pagnanais para sa mataas na lipunan, lahat ng mga bagay na ito ay unti-unting lumikha ng isang bangin sa pagitan namin. Nang magpasya akong ibenta ang negosyo 5 taon na ang nakakaraan, biglang nagkaroon ng interes si Leon sa aking buhay. Dumating siya upang bisitahin, tumawag, nagtanong tungkol sa aking kalusugan. Hindi ako walang muwang at napagtanto na siya ay pangunahing nag-aalala sa pera mula sa pagbebenta, ngunit gusto kong maniwala na sa likod ng interes na ito, mayroong isang tunay na pag-aalala. Ang halagang natanggap ko ay talagang kahanga-hanga. $2,300,000, mas maraming pera kaysa sa nakita ko. Binili ko ang sarili ko ng bagong kotse, ang parehong Toyota na minamaneho ko sa kasal ngayon, niremodel ang bahay, at inilagay ang iba sa ligtas na pamumuhunan sa payo ng isang financial advisor. Si Leon, nang malaman ang halaga, ay gumawa ng isang napakatalino na plano sa negosyo. Gusto niyang mag-invest ako sa ilang startup ng buddy niya. Sabi ko hindi, ito ay masyadong mapanganib. Nagalit siya, tinawag akong makaluma, hindi makita ang hinaharap. Ipinaalala ko sa kanya na ang aking pagiging makaluma ay lumikha ng isang matagumpay na negosyo. Nag-away kami pagkatapos noon. Ang kanyang mga pagbisita ay naging mas madalas, ang kanyang mga tawag ay mas maikli. Nang i-announce niya ang engagement niya kay Paulina 8 buwan na ang nakakaraan, tuwang-tuwa ako. Naisip ko na baka ang bagong yugto ng buhay niya ay makakatulong sa pag-aayos ng aming relasyon. Walang muwang na matandang babae. Tumunog ang telepono sa aking pitaka na nagpaalis sa aking alaala. Ang numero ng bangko ay nag-pop up sa screen, isang lingguhang tawag mula sa aking personal na manager, ang karaniwang pamamaraan para sa mga customer na may malalaking deposito. Rack Thorndike, good afternoon, narinig ko ang masayang boses ni Richard. Tumatawag ako para tingnan kung okay ang lahat sa iyong mga account at investment. Nanatili akong tahimik, nakatitig sa orasan sa dingding, 5 oras at 15 minuto. Nagsimula na ang seremonya. Sina Leon at Paulina ay nagpapalitan ng mga panata, at sa loob ng 1 oras at kalahati, magsisimula na ang piging, isang marangyang hapunan para sa 120 katao na may mamahaling alak, live na musika, at sayawan hanggang umaga. Lahat ako ang nagbayad. Rex Thorndike, nasa phone ka ba? Nag-aalalang tanong ni Richard. Pasensya na, umubo ako. May tanong ako, Richard. Kung gusto kong kanselahin ang mga pagbabayad na dapat bayaran sa mga susunod na oras, posible ba iyon? Technically, yes, if they haven't been finalized yet. What payments are we talking about? Binuksan ko ang aking email at nakakita ng email mula sa isang ahensya ng kasal na nagdedetalye ng mga gastos, ilang mga transaksyon na humigit kumulang $80,000, ang Belvedere Hotel, Golden Leaf Catering Company, Jameson's Photography Studio, Rosemary Flower Salon. Binasa ko ang listahan, naramdaman ang pagbuo ng determinasyon sa loob ko sa bawat salita. Natahimik si Richard, halatang nagulat sa pangyayaring ito. Ang mga ito ay medyo malaki sums, Jim Thorndike. Maaari ko bang tanungin ang dahilan? Ito ay upang bayaran ang mga serbisyo sa kasal ng aking anak, ngunit may mga hindi inaasahang pangyayari, huminto ako. Gusto kong kanselahin kaagad ang lahat ng pagbabayad. Naiintindihan ko, maingat na sabi ni Richard, pero dapat kong babalaan ka na maaaring may mga parusa sa pagkansela. And I'm prepared for any penalties, putol ko sa kanya. Pakiusap gawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin.
Nagkaroon ng pause. Narinig kong may tinatype si Richard sa keyboard. Okay, I see the payments in the system. Most of them are scheduled for tomorrow, so we have time to stop them, but some might have already been partially authorized. I'll contact the back office right away. Salamat, Richard. Isa pa. Pinag-iisipan ko, kung kakanselahin ko ang mga pagbabayad, mananatili ang pera sa aking account, ngunit ano ang gagawin ko dito? Para kay Leon iyon, para sa kanyang masayang bagong simula sa buhay, isang buhay kung saan wala akong lugar. Gusto kong magbukas ng isang trust account sa pangalan ng aking apo, si Eloise Thorndike. Gusto kong ilipat ang mga pondong ito doon. Of course, Jim Rack Thorndike, pwede namang ayusin. We'll need some paperworks, but we can start the process today. Napag-usapan namin ang mga detalye, at nangako si Richard na tatawag siya sa sandaling ihinto ang mga pagbabayad. Habang tinatapos namin ang usapan, kakaiba ang pakiramdam ko. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nagpa siya akong kumilos, hindi pinapayagan ang aking sarili na sumama kay Leon, hindi pumikit sa kanyang saloobin sa akin. Ang sumunod na tawag ko ay sa wedding agency. Sagot ni Carrie pagkatapos ng ikatlong ringtone. Pearl Weddings, paano kita matutulungan? Hi, Carrie, ito si Leslie Thorndike. Oh, Rex Thorndike. Parang nagulat siya. Nagsimula na ang kasal. Everything's going according to plan. May gusto ka bang linawin? Tumatawag ako para ipaalam sa iyo na kinakansela ko ang lahat ng pagbabayad na may kaugnayan sa kasal. Nagkaroon ng katahimikan, pagkatapos ay tumawa si Carrie na hindi sigurado na para bang nakarinig siya ng isang masamang biro. I'm sorry, ano? Nagbibiro ka ba? Hindi, Carrie, nakipag-ugnayan lang ako sa bangko. Hihinto ang lahat ng transaksyon. Pero impossible yon. Nanginginig ang boses niya. The ceremony is underway, the guests have gathered, the banquet starts in an hour or so, you can't just see. Kaya ko, mariing sabi ko, and I'm doing it, may force major clause sa contract natin. Darating na sila, Jim Rack Thorndike. Please, let's talk about this. What happened? Baka may mahanap tayong solusyon. May solusyon, Carrie. Nakansela na ang mga bayad. Pero yung mga vendor, yung site, magiging skandal. Baka sa boses niya ang gulat. Hindi ang problema ko. Halos pisikal na nararamdaman ko si Carrie na sinusubukang kolektahin ang kanyang mga iniisip sa kabilang dulo ng linya. Okay, I have to inform the bride and groom. Go ahead, sagot ko sa matatag na boses. Sabihin sa kanila na ang kanilang sponsor ay nag-withdraw ng kanilang pondo. Pero sa tingin nila ang mga magulang ng nobya ang nagbayad, bulalas ni Carrie. Paano ko ipapaliwanag? Hindi iyon ang aking pag-aalala, natigilan ako. Maaari mong sabihin sa kanila ang totoo, gayunpaman na ang ina ng lalaking ikakasal, na hindi imbitado sa kasal, ay nagbabayad para sa kanilang party. Oh my God, unggol ni Carrie. I'm sorry, hindi ko alam. Ngayon mo na. Magandang araw, Carrie. In-end ko na ang tawag at inilapag ang phone sa table. Nanginginig ang mga kamay ko, pero hindi sa excitement o takot. Ito ay isang kakaiba, halos nakalimutang pakiramdam ng kalayaan. Hahayaan kong manipulahin ako ni Leon sa loob ng maraming taon, sinasamantala ang aking pag-ibig at pera nang hindi nagbibigay ng anumang kapalit. Naghintay ako ng pasasalamat, para sa paggalang, para sa simpleng init ng tao, at wala akong nakuha. Biglang nagring ulit ang phone. Bumungad sa screen ang pangalan ni Eloise. Huminga ako ng malalim at sinagot ito. Lola. Baka sa boses ng apo ko ang pag-aalala. Nasaan ka? Bakit ka umalis? Pumikit ako. Si Eloise lang ang tanging taong pinapahalagahan ko sa sitwasyong ito. Pinaalis ako ng tatay mo, mahal. Hindi daw ako imbitado. Ano? Bulalas niya. That can't be. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Eloise, at ginawa niya. Sa kabilang dulo ng linya, may namumuong bulungan ng mga boses. Ang seremonya ay tila natapos na, at ang mga panauhin ay lumilipat na sa bulwagan ng piging. Grabe naman, Lola. Kakausapin ko siya, hihingi siya ng tawad. Wala siyang karapatan, Nadsi. Huwag na, sweetheart, malumanay kong putol sa kanya.
Don't spoil your party. Have fun, dance, enjoy the moment. Anong party? May luha sa boses niya. Paano ako magsasaya kung alam kong ganito ang pakikitungo mo? It's not fair. Maraming hindi patas sa buhay, mahal. Hindi ito ang unang pagkakataon at hindi ito ang huli. Lola, biglang nagsalita si Eloise na halos pabulong, may nangyayaring kakaiba dito. May pinagtatalunan ang manager ng hotel kina Papa at Paulina tungkol sa isang bagay. Mukhang masama ang loob nila. Hindi ako sumagot. Kaya't gumawa na ng aksyon si Richard at ang mga pagbabayad ay na-block o si Carrie ay nagbalita sa mga organizer. Alinmang paraan, ang mga epekto ng aking desisyon ay nagsimula ng magpakita. Lola, nandito ka ba? Nag-aalalang tanong ni Eloise. Sweetie, makinig ka, kahit anong mangyari ngayong gabi, tandaan mong mahal kita at walang magbabago dyan. Tinatakot mo ako, natatawa niyang kinakabahan. Para kang nagpapaalam. No, of course not, paninigurado ko sa kanya. Gusto ko lang malaman mo na lagi mo akong maaasahan palagi. Alam ko, Lola. Mahal din kita. May mga boses sa telepono na tumatawag kay Eloise. I have to go, mabilis niyang sabi. I think some problems with the banquet are starting. I'll call you back later, okay? Of course, darling, go. Ibinaba ko na ang telepono at sumandal sa upuan ko. Tapos na. Wala nang balikan. Ano man ang sumunod na nangyari, alam kong tama ang ginawa ko. Sa unang pagkakataon sa mga taon, tumigil ako sa pagiging invisibility para sa aking anak at nagsimulang igalang ang aking sarili. Muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, lumabas ang pangalan ni Leon. Tinitigan ko ang screen, pinapanood ang pag-vibrate ng telepono sa desk. Isang ring, isang segundo, isang pangatlo, pagkatapos ay katahimikan. Pagkaraan ng isang minuto, may dumating na mensahe, Nay, kailangan nating mag-usap ng madalian. Tawagan mo ako. Ibinaba ko ang screen ng phone. Wala akong ganang makipag-usap sa anak ko, kahit ngayon lang. Hayaan siyang mapagtanto kung ano ang una niyang ginawa. Hayaan mo siyang maramdaman kahit konti sa sakit na naidulot niya sa akin. Tumayo ako sa upuan at pumunta sa bintana. Nagsisimula ng lumubog ang araw, kulay kahel at rosas ang langit. Kakaiba, sa unang pagkakataon sa mga taon, naramdaman kong totoong buhay. Parang ibinaba ko ang mabigat na dinadala ko sa loob ng ilang dekada. Paulit-ulit na tumunog ang telepono. Kinakabahang pinahid ni Eloise ang bracelet sa kanyang pulso, pinagmamasdan ang nangyayari. Kung ano ang nagsimula bilang perpektong kasal ng kanyang ama, ay nagiging isang kalamidad sa harap ng kanyang mga mata. Ang banquet hall ng Belvedere Hotel ay kahanga-hanga, snow white tablecloth, crystal chandelier, magandang floral arrangement sa bawat mesa. Ngunit ang kapaligiran ng party ay sumingaw na nagbigay daan sa tensyon at pagkalito. Sa isang sulok ng silid, ang kanyang ama, si Leon Thorndyke, ay mahigpit na nakikipagtalo sa manager ng hotel, isang pandak, sobra sa timbang na lalaki sa isang mahigpit na suite. Si Paulina, ang kanyang bagong kasal na asawa, ay nakatayo sa malapit, ang kanyang perpektong makeup ay hindi maitago ang ekspresyon ng gulat sa kanyang mukha. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan, narinig ni Eloise na sinabi ng kanyang ama. Ang mga pagbabayad ay nakumpirma noong isang linggo. Umiling ang manager ng hotel. Yung Thorndyke, nakatanggap lang ako ng notice mula sa finance department namin. Na-withdraw na ang bayad. Hindi kami makakapagbigay ng mga serbisyo ng walang bayad. Ngunit iyon ay walang katotohanan. Kumunot ang noo ng mga magulang ni Paulina, si Eloise. Hindi ba binayaran ng kanyang ama ang kasal? Palagi niyang inaakala na si Leon ang nagpumilit na asikasuhin ang lahat ng mga gastusin. Madalas niyang ipinagmamalaki ang kanyang kalayaan sa pananalapi at ang kanyang tagumpay sa negosyo ng siguro. Naputol ang kanyang pag-iisip ng malakas na boses ni Paulina. Check again. There's some kind of mistake. Nagtipon na ang mga bisita, we can cancel the banquet. Tumingin si Eloise sa paligid. Sa katunayan, mga 120 bisita na ang nagtipon sa bulwagan. Marami sa kanila ay nakaupo sa mga mesa, nakatingin sa isa't isa sa pagkataranta. Ang iba ay nakatayo sa grupo, tahimik na nag-uusap at tumitingin sa direksyon ng nagtatalo.
Ang mga magulang ni Paulina, isang matikas na mag-asawa na nasa edad 60, ay humiwalay sa kanilang grupo at naglakad patungo sa kanilang anak na babae. Anong nangyayari? Tanong ng ama ni Paulina na si Jeffrey Redgrave, isang matangkad, may kulay abong lalaki na may mapang-utos na mukha. Bakit hindi hinahain ang tiyampag? Lumingon sa kanya si Paulina na may ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Tay, may hindi pagkakaunawaan tungkol sa pagbabayad. Na-withdraw na raw ang mga bayad. Binaawi. Kumunot ang noo ni Jeffrey. Anong bayad? Nakita ni Eloise na mabilis na nagpalitan ng tingin sina Leon at Paulina. Sa sandaling iyon, isang babae ang pumasok sa bulwagan na maihawak na clipboard na nagpapakilala sa kanya bilang isang kinatawan ng isang ahensya ng kasal. M.A. and Jim Rack Thorndike, hinarap niya ang bagong kasal. I need to talk to you urgent. Tumabi sila, bumuo ng maliit na bilog. Si Eloise, sa isang biglaang salpok, ay palihim na lumapit upang marinig ang usapan. Ang lahat ng mga pagbabayad ay na-withdraw ng pangunahing sponsor, ang sabi ng babae mula sa ahensya. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa bangko, ngunit ang desisyon ay pinal. Ang pangunahing sponsor. Sumingit si Leon. Anong pinagsasabi mo? Sino ang main sponsor? Mukhang nataranta ang babae. Ang iyong ina, Jim Thorndike, Leslie Thorndike. Siya ang nagbayad ng halos lahat ng gastusin sa kasal. Halos hindi nagpigil si Eloise sa pagkagulat. Lola. Si Lola ang siyang nagtustos sa lahat ng luho na ito. Namutla ang mukha ni Leon pagkatapos ay agad na namula sa galit. Anong kalokohan ito? Walang binayaran ang nanay ko. Puro magulang ni Paulina. Si Jeffrey Redgrave, nang marinig ang kanyang pangalan, ay lumapit. Anong pinagsasabi mo, Leon? Kami lang ni Margaret ang nagbayad ng pre-wedding dinner. Sabi mo ikaw na ang bahala sa mga pangunahing gastusin. Namumutla na si Paulina. Napatingin siya sa asawa na nakadilat ang mga mata. Leon, ano ang pinag-uusapan nila? Nakita ni Eloise ang kanyang ama na lumunok, ang kanyang Adam's apple ay kumikibot. Galit niyang inilabas ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-dial, humakbang palayo sa grupo. Sigurado si Eloise na Lola ang tinatawag niya. Sinamantala niya ang sandali ng pangkalahatang pagkalito at dumula sa mga glass door papunta sa terrace ng hotel. Kailangan niyang tawagan agad ang kanyang lola. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng pamilyar na numero. Lola, tanong niya nang sumagot si Leslie. We're having a total nightmare here. What's going on? Katahimikan ang nasa kabilang linya, sa kamahinang bumuntong hininga si Lola. Nalaman yata nila na kinansela ko ang mga pagbabayad. So totoo. Hininaan ni Eloise ang boses kahit walang tao sa terrace. Ikaw ang nagbayad ng kasal ni Papa, pero bakit patago? Hindi direktang tatanggap ng tulong sa akin ang tatay mo, mahal ko. Alam mo naman kung gaano kakomplikado ang relasyon natin. Gusto niyang magpagawa ng bonggang kasal para kay Paulina, pero hindi niya talaga kaya. Napasan daw si Eloise sa rehas ng terrace. Ang hangin sa gabi ay mainit-init, at sa isang lugar sa malayo, ang araw ay lumulubog na nagpapakulay sa langit na kulay rosas at ginto. Napakagandang gabi para sa gayong kakilakilabot na kaganapan. Ngunit bakit mo kinansela ang mga pagbabayad? She asked, though deep inside alam na niya ang sagot. Kasi pinalayas ako ng tatay mo sa sarili kong kasal, simpleng sagot ni Leslie. Sabi hindi ako invited, na hindi ako nababagay sa elite event nila. Pumikit si Eloise. Mahal niya ang kanyang ama, ngunit kung minsan ang kanyang pagiging snobero at pagnanais na magpakita ng mas mahusay kaysa sa kanya ay lumampas sa lahat ng mga hangganan. Grabe naman, Lola. Patawarin mo siya, please. It's not about forgiveness, Eloise. It's about respect. Ilang taon na akong sumuporta sa tatay mo, binigyan ko siya ng pera kapag kailangan niya, at ang hinihingi ko lang ay kaunting atensyon at pasasalamat, pero para sa kanya, hindi ako naging sapat, hindi sapat ang pinag-aralan, hindi sapat na Pino. Nakarinig si Eloise ng ingay sa likod niya at lumingon siya. Sa mga salamin na pinto, nakikita niya ang kaguluhang nangyayari sa banquet hall. Ang mga empleyadong nakauniporme ng kumpanya ng bulaklak ay nag-aayos ng mga mesa at iniimpake ang mga ito sa mga kahon. Tinatanggal ng mga waiter ang mga baso at kubyertos. Ang mga panauhin ay nagtinginan ng may pagtataka.
Ang ilan sa kanila ay nagsimula ng mag-impake para umalis. Lola, nagkakawatak-watak ang lugar, sabi ni Eloise na bumalik sa usapan. Ang mga bulaklak ay kinukuha, ang catering ay nag-iimpact ng mga pagkain. It's a nightmare. I'm sorry you have to witness this, dear, baka sa boses ni Leslie ang tunay na panghihinayang. Hindi ka karapat-dapat na madala sa ganitong sitwasyon. It's not about me, umiling si Eloise kahit hindi ito nakikita ng kanyang lola. It's so humiliating for Papa and Paulina. All the guests see their perfect wedding falling apart. Minsan mahirap ang mga aralin, tahimik na sabi ni Leslie, ngunit kailangan sila. Muli, isang ingay ang nakakuha ng atensyon ni Eloise. Sa salamin, nakita niya ang kanyang ama, pula sa galit na nakikipagtalo sa catering manager. Si Paulina, sa tabi niya, ay mukhang maiiyak na, ang kanyang maingat na pagkaayos ng buhok ay nagsimulang magwatak-watak, ang kanyang makeup ay namumula. Galit na galit si Daddy, ulat ni Eloise. Siya ay sumisigaw sa lahat, at si Paulina ay mukhang luluha. Ang iyong ama ay palaging masama sa pagharap sa mga paghihirap, Leslie sighed. Kapag ang mga bagay ay hindi naaayon sa kanyang plano, siya ay nawawala ng galit. Sa sandaling iyon, napansin ni Eloise na muling inilabas ni Leon ang kanyang telepono at galit na sinundot ang screen. Makalipas ang ilang segundo, nag-ring ang phone ni Leslie. Tinatawag ka ni Daddy, sabi ni Eloise. Nakikita ko iyon, sagot ni Lola. Ito na ang ikalimang beses sa huling kalahating oras. Hindi ko ito sasagutin. Hindi siya matatahimik hanggat hindi kanya kinakausap. Hayaan mo muna siyang magpalamig. Wala namang magandang maidudulot na kausapin siya ng ganito. Bumalik si Eloy sa bulwagan. Lumalala ang sitwasyon sa kanyang paningin. Hinihiling na ngayon ng manager ng hotel na umalis ang mga bisita sa kwarto kung hindi nabayaran ang bill sa loob ng 30 minuto. Mukhang nabigla at nahihiya ang mga magulang ni Paulina. Si Jeffrey Redgrave ay mainit na nakikipagtalo kay Leon na tinutusok ang kanyang daliri sa kanyang dibdib. Lola, nag-aaway ngayon ang mga magulang ni Paulina kay Daddy, sabi ni Eloy sa telepono. Kumbaga, sinabi niya sa kanila na siya mismo ang nagbabayad para sa lahat at hindi nila alam na nag-co-financing ka. Hindi pinalampas ng iyong ama ang isang pagkakataon na magmukhang mas matagumpay kaysa sa tunay na siya, mapait ang boses ni Leslie. Palagi niyang nais na mapabilib ang mga tamang tao. Lumapit si Eloy sa nagtatalo, sinusubukang manatiling hindi mahalata. Nanumpakan na ikaw na ang bahala sa lahat ng gastos, galit na sabi ni Jeffrey. Sabi mo buuming ang negosyo mo, tapos ngayon pala all this time, palihim na binabayaran ng nanay mo ang kasal mo, isang nanay na hindi mo man lang inimbitahan. Hindi totoo yan, depensa ni Leon sa sarili. Wala akong ideya na nakialam siya. This is some kind of misunderstanding. Isang hindi pagkakaunawaan. Napabuntong hininga si Jeffrey. Ang hindi pagkakaunawaan lang dito ay nagpakasal ang anak ko sa lalaking katulad mo. Napaluha si Paulina na nakatayo sa malapit. Papa, please, huwag, humihikbi siya, hindi dito, hindi sa harap ng lahat. Ngunit huli na. Hindi itinago ng mga bisita ang kanilang interes sa naganap na drama. May kinunan pa ng video ang nangyayari sa kanyang cellphone. Na-imagine ni Eloise na may kakilakilabot na kakalat ang mga video sa mga social network. Lola, grabe, bulong niya sa telepono. Lahat ay nahuhulog. Tinawag ni Jeffrey si Daddy na sinungaling sa harap ng lahat ng bisita. Ikinalulungkot ko ang tungkol doon, sagot ni Leslie, at narinig ni Eloise ang tunay na panghihinayang sa kanyang boses. Ngunit pinili ng iyong ama ang kanyang desisyon nang magpasya siya na ang kanyang ina ay hindi sapat para sa kanyang bagong buhay. Sa sandaling iyon, pumalakpak ang manager ng hotel na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ladies and gentlemen, malakas niyang anunsyo dahil sa hindi inaasahang pangyayari, kinansela ang kaganapan. Mangyaring umalis sa silid sa loob ng 15 minuto. Isang bulungan ng mga boses ang umalinggaw sa buong silid. Nagsimulang magtipon ang mga panauhin, marami ang lumapit sa bagong kasal na nagpahayag ng pagkalito at pakikiramay. Nakita ni Eloy si Paulina, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, tumakbo palabas ng bulwagan, kasama ang kanyang ina. Si Leon ay nakatayo sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, nalilito at napahiya. Kinansela nila ang piging, ipinaalam ni Eloise sa kanyang lola. Hinihiling nila ang lahat na umalis.
Naiintindihan ko, tahimik na sagot ni Leslie. Pumunta ka rin, mahal. Hindi ka dapat manatili doon. Kumusta naman si tatay? Hindi ko lang siya maiiwan sa sitwasyong ito. Ikaw ay isang mabuting anak na babae, Eloise, mas mabait kaysa sa nararapat. Ngunit kung minsan ang mga tao ay kailangang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon sa kanilang sarili. Nag-atubiling si Eloise. Napunit siya ng magkasalungat na damdamin. Sa isang banda, naintindihan niya ang kanyang lola, ang paraan ng pagtrato sa kanya ni Leon ngayon ay hindi mapapatawad. Sa kabilang banda, siya ang kanyang ama, pagkatapos ng lahat, at nakikita siyang nasira ay masakit. Sa sandaling iyon, napansin siya ni Leon at tumungo sa kanyang direksyon, ang kanyang mukha ay nagkakasundo sa galit. Kinakausap mo ba siya? Tanong niya, itinuro ang telepono sa kanyang kamay. Hayaan mo akong kausapin siya. Si Eloise ay likas na gumawa ng isang hakbang pabalik. Tatay, ngayon ay hindi ang oras. Bigyan mo ako ng telepono, halos sumigaw siya, hinawakan ang kanyang kamay. Lola, nais ni tatay na kausapin ka, mabilis na sinabi ni Eloise sa tatanggap. Galit na galit siya. Naririnig kita, sagot ni Leslie. Huwag bigyan siya ng telepono kung ayaw mo, ngunit kung igit niya, handa akong kausapin siya. Inagaw ni Leon ang telepono sa mga kamay ng kanyang anak na babae bago niya maisip ang kanyang isip. Nanay, sigaw niya sa tatanggap, ano ang nagawa mo? Napagtanto mo bang nasira mo ang aking kasal? Hindi marinig ni Eloise kung ano ang sinasagot ng kanyang lola, ngunit nakita niya ang pagbabago ng mukha ng kanyang ama mula sa galit hanggang sa pagkabigla, pagkatapos ay bumalik sa galit. Paano ka? Umiling ang boses niya. Paano mo ako mapapahiya tulad ng sa harap ng lahat, sa harap ng mga magulang ni Paulina, sa harap ng aming mga kaibigan? Kung gayon, isang pag-pause, ito ay ganap na naiiba. Iniwan kita sa listahan ng panauhin, ngunit hindi iyon dahilan upang sabotahe ako ng ganyan. Ginawa mo ito sa paghihiganti, aminin ito. Ang isa pang pag-pause, mas mahaba kaysa sa nauna. Ang mukha ni Leon ay patuloy na lumago. Hindi mo maintindihan. Hindi kita mababayaran ngayon. Wala akong ganoong uri ng pera, at ang bangko ay hindi bukas ngayong gabi. Nakita ni Eloise ang kanyang ama na nakikinig, ang kanyang mga balikat ay unting bumagsak, na parang pinapalabas siya ng hangin. Mangyaring, nanay, nagkaroon ng pakiusap sa kanyang tinig ngayon, ibalik ang mga pagbabayad. Maaari nating talakayin ang aming mga pagkakaiba sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, ang aking reputasyon, ang aking kasal, lahat ay nakataya. Siya ay nakinig ng matagal ng mas mahaba, pagkatapos ay ang kanyang mukha ay nagkakasundo sa galit. Sumigaw siya ng isang bagay na malupit at itinapon ang telepono sa Eloise. Bahagyan niyang nahuli ito sa oras. Lola, maingat niyang tinanong na dinala ang telepono sa kanyang tainga, nandyan ka ba? Mahal, pagod ang boses ni Leslie ngunit kalmado. Natatakot ako na hindi ko matulungan ang iyong ama. Galit siya. Napanood ni Eloise ang Leon gesticulate na galit habang nagsalita siya sa hotel manager. Hindi ko pa siya nakita na ganito. Palagi siyang may pag-ugali, sigaw ni Leslie. Kahit na bilang isang bata, tuwing may isang bagay na hindi napunta alinsunod sa kanyang plano, itatapon niya ang mga tantrums. Kinuha muli ni Leon ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag sa isang tao. Sa paghuhusga sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at pagpapahayag ng mukha, ang pag-uusap ay panahunan. Sa palagay ko sinusubukan niyang maghanap ng pera, sabi ni Eloise. Tumatawag siya sa mga taong kilala niya. Sa palagay ko hindi iyon makakatulong, sagot ni Leslie. Kailangan ng maraming pera upang masakop ang lahat ng mga gastos. Ang iyong ama ay walang anumang mga kaibigan na sapat na mayaman upang ipahiram sa kanya ang US$80,000 nang walang paghahanda. Bumuntong hininga si Eloise. US$80,000. Iyon ang gasto sa kasal. Nais ng iyong ama at Paulina na mapabilib ang mga magulang ng nobya at ang kanilang mga kaibigan na may mataas na ranggo. Ang ganitong uri ng impresyon ay nagkakahalaga ng maraming. Halos walang laman ang bulwagan. Karamihan sa mga panauhin ay naiwan na. Ang kawani ng hotel ay inilalabas ang huling ng mga dekorasyon at pinggan. Bumalik si Paulina sa bulwagan, sinamahan ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay pula mula sa pag-iyak, ang kanyang pampaganda ay ganap na nasira.
Galit na galit niya si Leon na ganap na nawala. Mukhang hindi magtatagal ang kanilang kasal, malungkot na sabi ni Eloise. Nagagalit si Paulina. Ang kanyang mga magulang ay masyadong. Kung ang kanilang relasyon ay hindi nakaligtas sa unang pagsubok, kung gayon hindi ito kasing lakas ng tila, pilosopiko na sinabi ni Leslie. Lumapit ang manager ng hotel kay Leon at may sinabi sa kanya na nagtuturo sa kanyang relo. Tumango si Leon, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa wakas. Kailangan nating umalis, sabi ni Eloise. Ang manager ay hindi na nagtatanong ngunit hinihingi. Saan ka nanatili? Tanong ni Leslie. Mayroon ka bang lugar upang manatili? Mayroon akong isang silid sa parehong hotel. May dapat na isang branch ng pamilya bukas. Oh, mabuti. Okay, manatili doon. Huwag bumalik sa tatay ng iyong ama. Kailangan niya ng oras upang lumamig. Tumango si Eloise kahit hindi ito makita ni Lola. Sige, Lola, gagawin ko iyon. At Eloise, mahal kita, Sinta. Kahit anong nangyari sa pagitan ko at ng iyong ama ay walang epekto sa aking damdamin para sa iyo. Naramdaman ni Eloise ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Mahal din kita, Lola. Ako. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa ang ginawa mo. Ginagawa ko talaga. Nagpaalam sila at inilagay ni Eloise ang kanyang telepono sa kanyang pitaka. Halos walang laman ang auditorium. Si Leon ay nakatayo sa labas ng exit, frantically type ng isang bagay sa kanyang telepono. Si Paulina at ang kanyang mga magulang ay umalis na. Ang kasal, na kung saan ay dapat na maging simula ng isang maligayang bagong buhay, ay natapos bago ito magsimula. Naglakad si Eloy sa kanyang ama. Papa, mahinang sabi niya, umalis na tayo rito. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa kanya, at siya ay sinaktan ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga tingin. She ruined everything, paos niyang sabi, out of revenge, pure revenge. Umiling si Eloise. Hindi, Papa, ikaw mismo ang sumira ng lahat ng pinalayas mo ang sarili mong ina sa kasal. Tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan, naiwan ang aking ama na mag-isa sa walang laman na banquet hall sa gitna ng mga labi ng nabigong party. Nagising ako sa malakas na kalabog sa pinto. Nung una, akala ko parte ng panaginip pero dumating ulit, mapilit, galit. Pagtingin ko sa orasan, nakita kong 7 pa lang ng umaga. Sino kaya ang dumating ng ganito kaaga? Ang katok ay naging drumbeat at narinig ko ang boses ni Leon. Ma, buksan mo agad. Alam kong nakauwi ka na. Dahan-dahan akong bumangon sa kama. Pagkatapos ng mga pangyayari kahapon, nakaramdam ako ng kakaibang kalmado, walang takot, walang panghihinayang, tahimik lang na pagtitiwala na nagawa ko ang tama. Isinuot ko ang aking robe, tumungo ako sa harap ng pinto. Paulit-ulit na binatukan ni Leon ang pinto na tila lilipad na ito sa mga bisagra nito. Siguradong gising na ang mga kapitbahay sa ingay. Well, marinig nila kung anong klaseng anak meron ako. Binuksan ko ang pinto at tahimik na tumingin kay Leon. Siya ay tumingin kakilakilabot, isang kulubot na sweet, mast buhok, pulang mata, na parang siya ay napuyat buong gabi. Malamang meron siya. Ikaw. Tinutok niya ang daliri niya sa akin, tinulak siya papasok ng bahay. Sinira mo ang buhay ko. Tahimik kong isinara ang pinto at lumingon sa kanya. Good morning, Leon, sabi ko sa pantay na boses. Maaga ka. Huwag kang maglakas loob. Halos sumigaw siya. Don't you dare stand there at magpanggap na parang walang nangyari. Nilagpasan ko siya papunta sa kusina. Kailangan ko ng kape bago ang pag-uusap na ito. Natatandaan ko talaga kung ano ang nangyari, sabi ko, nilagyan ng tubig ang takure. Hiniling mo akong umalis sa iyong kasal at kinansela ko ang mga pagbabayad na ginagawa ko para sa iyong pagdiriwang. Plano mo ang lahat? Sinundan ako ni Leon. Lihim mong sinadya ang lahat ng ito para makaganti ka. Alam mo namang hindi kita gusto sa kasal. Inilagay ko ang takure sa kalan at bumaling sa aking anak. Hindi, Leon, noong nakipag-ayos ako sa agency 2 months ago, wala akong ideya na hindi mo ako imbitahan. Anong klaseng ina ang mag-a-assume ng ganoon? Natahimik siya saglit pero nahanap niya ang sarili niya. Dapat sinabi mo na nagbabayad ka. Mamanipula ang pumunta sa likod ko. Tatanggapin mo ba ang pera ko kung diretso ko itong inaalo?
Umiwas ng tingin si Leon. Ibang tanong yan. Ang punto ay sinira mo ang kasal ko, pinahiya mo ako sa harap ng lahat ng bisita, sa harap ng mga magulang ni Paulina. Sumipol ang takure. Mahinahon ko itong inalis sa apoy at nagsimulang magtimpla ng kape. Gusto mo ba? Tanong ko sa kanya. Hindi. Hinampas niya ang kanyang kamao sa mesa. Hindi ako pumunta para magkape. Gusto kong malaman kung bakit mo nagawa sa akin ito. Umupo ako sa mesa na may hawak na tasa at tinignan ng mabuti ang anak ko. Bakit ko ginawa yun? Bakit mo ako pinaalis sa sarili mong kasal? Bakit mo sinabing hindi ako invited? Bakit mo ako ikinahihiya sa harap ng mga piling bisita mo? Hindi ako nahihiya, unconvincing niyang unconvincing. Kaya lang, ang kasal lang ang pinagplanuhan for certain circle. Isang bilog na hindi ka siya ang iyong ina, pagtatapos ko para sa kanya, dahil ako ay isang simpleng babae na buong buhay niya ay nagtrabaho gamit ang kanyang mga kamay. Dahil wala akong pinag-aralan sa unibersidad o mga koneksyon sa mataas na lipunan, dahil ipinahiya kita sa aking background. Si Leon ay parang gusto niyang tumutol ngunit hindi mahanap ang mga salita. Sa wakas, nagwave na lang siya ng kamay. Hindi bale. Tapos na ang ginawa pero kailangan mong ayusin. Ayusin mo. Napataas ako ng kilay. Paano ayusin? Ibalik ang mga bayad. Bulalas niya. Tawagan ng bangko, ang ahensya, ang lahat ng mga supplier. Sabihin sa kanila na ito ay isang pagkakamali. Humigop ako ng kape, naramdaman ko ang pait nito sa aking dila. Gabi na, Leon. Ibinalik na ang pera sa account ko. Nakatanggap na ako ng confirmation mula sa bangko kagabi. Pagkatapos ay gumawa ng mga bagong pagbabayad. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kusina. Naghi-hysterical si Paulina. Pinagbabantaan ng mga magulang niya na putulin ang lahat sa amin. Kinailangan naming magpalipas ng gabi sa isang murang motel dahil tumanggi ang hotel na bigyan kami ng kwarto. Pinagmamasdan ko siya, naalala ko ang maliit na batang lalaki na noon ay naghaharutan sa silid ng ganoon kapag hindi niya nakuha ang laro ang gusto niya. Napakaraming taon na ang lumipas, walang nagbago. Saan mo balak mag-honeymoon? Tanong ko. Huminto si Leon at tinignan ako ng may pagdududa. Anong kinalaman yan? Italy, 2 weeks. Bukas ang flight, bukas na daw. At sino ang nagbayad ng biyahe? Kumunot ang noo niya. Ako naman. Kami ni Paulina ang nagbayad. Hindi, umiling ako. Ibinayad ko rin yan through the same agency. Kasama lahat yan sa total. Natigilan si Leon, nagbago ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumuhod sa upuan sa tapat ko. Anong ibig mong sabihin? Parang mas mahina ang boses niya. Ano ang kabuang halaga? Napabuntong hininga ako. $86,400. Iyan ang halaga ng kasal at honeymoon mo sa Italy, Leon, at ako ang nagbayad. Tinitigan niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Ayan, imposible. Hindi mo kaya. Saan ka nakakuha ng ganyang pera? Ibinenta ko ang negosyo 5 taon na ang nakakaraan, tandaan. Sa halagang $2,300,000. Namuhunan ako ng karamihan dito, nabubuhay sa interes. Kayang-kayang gastusin ko ang ilan dito sa kasal ng aking nag-iisang anak na lalaki. Nakaupo doon si Leon, natulala sa impormasyong ito. Nakita ko ang kanyang isip na muling sinusuri ang sitwasyon. Ang kanyang ina, na inakala niyang matandang babae lamang na may maliit na pensyon, ay isang mayamang babae, kayang magbayad ng bonggang kasal at bakasyon sa Italy. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Huling tanong niya. Bakit mo itinago na may pera ka? I wasn't hiding it, mahinahon kong sagot. Hindi ka nagtanong. Interesado ka lang sa halaga ng pera na makukuha mo mula sa akin. Tandaan ang pagsisimula ng iyong body. Gusto mong mamuhunan ako ng $200,000 nang hindi ipinapaliwanag kung ano mismo ang tungkol dito. Ito ay isang magandang proyekto. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Maaaring triplehin natin ang ating puhunan. O kaya inawala sa amin ang lahat. Pinili ko ang mas maaasahang mga opsyon at tulad ng nakikita mo, hindi ako nabigo. Mukhang nalilito si Leon. Ang kanyang galit ay unti-unting nagbibigay daan sa pagkalito at nakakagulat ilang paggalang.
Nakatingin siya sa akin ng mga bagong mata, na para bang sa unang pagkakataon ay nakita niya ako, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang malaya, matagumpay na babae. Ang sandaling ito ng kaliwanagan ay hindi nagtagal. Sa loob ng 1 minuto, napalitan ng mukha niya ang mapagkwentahang ekspresyon na alam ko. Sumandal siya sa table papunta sa akin. Nay, naging mahina ang boses niya, halos magiliw, naiintindihan ko na nasaktan ka, at may karapatan kang maging. Mali ako na hindi kita inanyayahan. Ito ay isang pagkakamali. Tahimik akong naghintay na magpatuloy siya. Isa itong taktika na alam ko rin, aminin muna ang pagkakamali, pagkatapos ay magpatuloy sa kahilingan. Pero ayaw mong magsimula ang kasal ko sa ganyang iskandalo, di ba? Nagpatuloy siya. Isipin mo si Paulina. Hindi niya kasalanan. At tungkol sa mga magulang ni Paulina, sila ay mga maimpluwensyang tao. Matutulungan nila ako at ikaw sa hinaharap. Paano nila matutulungan ang isang matandang tulad ko? Tanong ko with a touch of irony. Hindi nakita ni Leon ang huli. Si Jeffrey ay may mga koneksyon sa lahat ng lugar. Kung kailangan mo ng isang mahusay na doktor, isang lugar sa pinakamahusay na nursing home. Hindi ko maiwasang matawa. Nursing home talaga, Leon? I'm 67, in good health, and with enough capital to live comfortably for the rest of my life. Bakit kailangan ko ng nursing home? Nahihiya siya ngunit mabilis na muling nag-group. I was just giving an example. The point is, we'd be better off if you rectified the situation. Pay the money back, and we can have the wedding dinner all over again, with you in attendance. I'll personally invite you, put you in the place of honor. Ibinaba ko ang laman kong baso at umiling. Hindi, Leon. Hindi na babalik ang pera para sa kasal. Nagbago agad ang mukha niya. Ang maskara ng kabaitan ay nahulog na nagbigay daan sa galit. What do you mean, no? You can't just say no. This is the marriage, diva reputation on the line. Nahawakan ko na ang pera, mahinahon kong sabi. Mapupunta ito sa pag-aaral ni Eloise. Nanlamig si Leon. Ano? Kagabi, nagbukas ako ng trust fund sa pangalan ni Eloise. $80,000 ang magagamit para sa kanyang pag-aaral, kolehiyo, masters, marahil isang doctorate. Siya ay 22. Inuna niya ang kanyang buong buhay kaysa sa kanya. Hindi mo magagawa iyon. Nagalit siya. Ang pera na iyon ay para sa aking kasal. It was for your happiness, I corrected him, pero nilinaw mo na hindi ako kasama sa happiness mo, kaya nakahanap ako ng mas magandang gamit para dito. Tumalon si Leon mula sa kanyang upuan, pulang-pula ang kanyang mukha sa galit. Ginagawa mo to sa kabila dahil sa paghihiganti. Gusto mong sirain ang buhay ko. Tumayo din ako, tinitigan ng diretsyo sa mata ang anak ko. Hindi, Leon. Ginagawa ko ito dahil, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagdesisyunan kong igalang ang sarili ko. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang pagpapabaya mo, ang kahihiyan mo sa akin, ang palagi ang paghingi mo ng pera ng walang pasasalamat. Hinayaan kong gamitin mo ako, umaasa na balang araw ay makikita mo ako, hindi lamang bilang mapagkukunan ng pinansyal na suporta, kundi bilang isang ina na nagmamahal sa iyo at nararapat na igalang. Natigilan ako, naramdaman kong may pumatak na luha sa aking lalamunan pero pinigilan ko ito. Ngunit nalampasan mo ang linya kahapon. Ang pagpapaalis sa iyong sariling ina sa kasal ay hindi lamang kawalang galang, ito ay malupit at hindi ko na ito paninindigan. Tumayo si Leon, huminga ng husto, nakakuyom ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Pagsisisihan mo ito, sabi niya habang nagangalit ang mga ngipin. I swear you will. Ang tanging bagay na pinagsisisihan ko, sagot ko, ay ang mga taon na ginugol ko na hinayaan mong manipulahin mo ako, ngunit tapos na iyon. Ikaw. Hingal na hingal siya sa galit, hindi mahanap ang mga salita. Anong sasabihin ko kay Paulina? Yung parents niya. Naghihintay sila ng explanation. Sabihin mo sa kanila ang totoo, nagkibit balikat ako, na pinalayas mo ang iyong ina sa kasal, at binawi niya ang kanyang pinansyal na suporta. O gumawa ng isang bagay. Lagi kang nag-imbento ng mga dahilan. Kinuha ni Leon ang isang tasa mula sa mesa at inihagis ito sa sahig. Nabasag ang porselana, lumilipad ang mga bakura ng kape sa linoleum ng kusina.
Hindi pa ito tapos. Sumirit siya. I'll find a way to make you pay for this. And the money for Eloy's education, I'll contest the trust. She's my daughter. I have a right to tea. You can tea Revi, I said calmly, but the trust is legally impeccable. Yun-na lawyer made sure of that. The money belongs to Eloise, and you or can take it tea. Namumula ang mukha niya sa sobrang galit. Tumalikod siya at tinungo ang exit. Winalis niya ang lahat ng bagay na makukuha niya sa countertop. Salt shaker, sugar bowl, vase ng mga peking bulaklak. Ayaw na kitang makita. Sigaw niya sabay talikod sa may pintuan. You are not the mother. You've never been a real mother to me. Dapat masakit sa akin ang mga salitang iyon, ngunit kakaiba, tanging ginhawa ang aking naramdaman. Parang naputol na ang huling thread na nagtali sa akin sa isang nakakalasong relasyon. Goodbye, Leon, mahinang sabi ko. Malakas niyang sinara ang pinto, kaya nagkalampag ang salamin. Narinig kong pinaandar niya ang sasakyan at pinaandar ito ng may kalampag ng mga gulong. Napasubsob ako sa upuan ko, nakatingin sa mga tipak ng tasa sa sahig. Simboliko. Ang aming relasyon ay nasira din at imposibleng maibalik ito muli. Pero sa halip na pait, kakaibang kalmado ang naramdaman ko. Sa unang pagkakataon sa mga taon, ginagawa ko ang sa tingin ko ay tama, hindi umaayon sa inaasahan ng aking anak, hindi isinakripisyo ang aking dignidad para sa kanyang mga kapritso. Naputol ang pag-iisip ko dahil sa pagtunog ng telepono. Bumungad sa screen ang pangalan ni Eloise. Bumuntong hininga ako at sinagot ito. Lola, baka sa boses ng apo ko ang pag-aalala. Are you okay? Kakatawag lang sa akin ni Daddy. Galit na galit siya. I'm fine, dear, sagot ko. Dumating ang tatay mo. Nag-usap kami. Galit siya, pero malalampasan niya yon. Sinabi niya na ikaw, na ibinigay mo sa akin ang pera ng kasal, para sa aking pag-aaral. Totoo ba iyon? Napangiti ako. Totoo. Nag-set up ako ng trust fund sa pangalan mo. Magagamit ang pera pambayad ng tuition, college, graduate school, kahit anong gusto mo. Pero, Lola, parang gulat na gulat si Eloise, napakalaking halaga ng pera. Hindi ko kaya eh. Kaya mo, malumanay kong putol sa kanya, at ito ang pinakamagandang puhunan na maaari kong gawin. Isa kang matalino, talentadong babae. Gamitin mo ang pera na iyon para makapag-aral, para magkaroon ng karera, para maging independent. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Naririnig ko ang luha sa boses niya. Salamat. Pero natatakot ako na baka tumigil na si Daddy sa pakikipag-usap sa'yo ngayon. It's his choice, napabuntong hininga ako. I'll always be ready to reconcile if he really want to, but will not take any more disrespect and neglect. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Eloise. Kakampi mo ako, Lola. Grabe ang ginawa niya sa kasal. Nag-usap pa kami. Inihayag ni Eloise na maagang umalis si Paulina at ang kanyang mga magulang noong umagang iyon, naiwan si Leon na mag-isa sa motel. Tila hindi lamang ang kasal ang hindi naganap, ngunit ang kasal mismo ay nasa panganib. Pagkatapos makipag-usap sa aking apong babae, nagsimula akong linisin ang mga tipak ng tasa at ang kalat na ginawa ni Leon. Habang nagwawalis ako ng sahig, pinag-isipan ko ang hinaharap. Marahil ay oras na para sa pagbabago. Napakaraming masasakit na alaala ang hawak ni Wilmington. Siguro sulit na lumipat sa ibang lugar, magsimula ng bagong kabanata ng buhay. Pagkatapos kong maglinis, umupo ako sa aking computer at nagbukas ng isang website ng listahan ng real estate para lang tumingin upang galugarin ang mga opsyon, walang tiyak, mga iniisip lamang sa mga posibilidad. Muling tumunog ang telepono. This time, si Richard naman mula sa bangko. Rack Thorndike, tumatawag ako para ipaalam sa iyo na ang trust fund sa pangalan ni Eloise Thorndike ay matagumpay na naisakatuparan. Lahat ng papeles, nailipat na ang pera. Kailangan mong pumunta sa branch para pumirma ng ilang papeles. Salamat, Richard. Pasyal ako mamayang hapon. Nagpatuloy siya, tumawag ang iyong anak sa bangko, sinusubukang alamin ang mga detalye ng tiwala, na nagsasabing ito ay isang uri ng pagkakamali, na pabuntong hininga ako. There's no mistake, Richard. The trust was set up on the initiative and is entirely na naaayon sa gusto ko.
Iyan ang sinabi ko sa kanya, Ginrek Thorndike, ngunit mapilit siya. Nagbanta siya ng legal na aksyon. Let him threaten, mahinahon kong sagot. Wala siyang basehan para hamunin ang disposisyon ko sa sarili kong pondo. Natapos kaming mag-usap at bumalik ako sa pagtingin sa mga listahan ng real estate. Ngayon ay tumitingin ako hindi lamang sa mga bahay sa ibang mga lungsod kundi pati na rin sa mga cruise store. Sa buong buhay ko, pinangarap kong makita ang mundo, ngunit ipagpaliban ko ang pangarap na iyon. Una para sa aking pamilya, pagkatapos para sa aking negosyo, pagkatapos para sa leon at sa kanyang mga pangangailangan. Oras na para magsimulang mamuhay para sa sarili ko, at sa unang pagkakataon sa mga taon, ang pag-iisip ay hindi ako nakonsensya. Bumuhos ang sikat ng araw sa terrace ng bago kong bahay sa Savannah, Georgia. Umupo ako sa isang wicker chair, humihigop ng iced lemonade at pinapanood ang magnolia na umiindayog sa simoy ng hangin. 4 na buwan na ang nakalipas mula noong araw na bumaliktad ang buhay ko, ang araw ng bigong kasal ni Leon. Lumipas ang mga buwang iyon sa mga abala at desisyon na dapat matagal nang ginawa. Ang pagbebenta ng bahay sa Wilmington ay nakakagulat na mabilis. Napunta ito sa loob ng 3 araw sa presyong mas mataas sa merkado. Parang ang tadhana na mismo ang nagtutulak sa akin na magbago. Medyo natagalan ang paghahanap ng bagong tahanan, ngunit nang makita ko itong maliit, ngunit maaliwalas na isang palapag na bahay na may terrace at hardin sa isang tahimik na lugar sa Savannah, nalaman ko kaagad na ito ang kailangan ko. Ang paglipat sa 67 ay mukhang baliw sa maraming tao. Ang mga kapitbahay ko sa Wilmington ay umiling at sinabi na sa aking katandaan, mas mabuting manatili kung saan pamilyar ang lahat, ngunit nadama ko na ngayon, sa karamihan ng aking buhay sa likod ko, na kailangan ko ng pagbabago. Kailangan ko ng bagong hangin, bagong mukha, bagong pagkakataon. Ginugol ko ang aking mga unang linggo sa Savannah sa pag-aayos ng aking tahanan. Bumili ako ng muebles, kortina, pinggan, lahat bago, wala sa dati kong buhay. Parang nagsimula sa simula. Pagkatapos ay sinimulan kong galugarin ang lungsod, ang mga parke, museo, restaurant, tindahan nito. Nag-sign up ako para sa mga watercolor class sa lokal na community center. Bilang isang batang babae, mahilig akong magpinta, ngunit binitawan ko ito nang magsimula akong bumuo ng aking negosyo. Ngayon, makalipas ang mga dekada, ang brush ay nasa aking kamay, tulad ng isang matandang kaibigan na dapat abutin. Nag-vibrate ang phone ko. May text galing kay Eloise. Nagpadala siya ng larawan ng kanyang proyekto ng mag-aaral, isang uri ng detalyadong modelo ng arkitektura. Ang caption sa ilalim ng larawan ay nagbabasa, nakakuha ng pinakamataas na grado. Salamat sa pagkakataong pumasok sa graduate school, Lola, napangiti ako. Pagkatapos ng kwento ng kasal, lumipat si Eloy sa isang master's program sa architecture na tinutupad ang matagal na niyang pangarap na dati niyang itinuturing na hindi natupad dahil sa mataas na halaga ng tuition. Ngayon, salamat sa tiwala na itinakda ko para sa kanya, makakapag-concentrate siya ng buo sa kanyang pag-aaral nang hindi nag-aalala tungkol sa pananalapi. Si Eloise ang nag-iisang tao mula sa dati kong buhay na palagi kong nakakausap. Tumatawag kami tuwing 2 o 3 araw, nagpapalitan ng mensahe, at noong nakaraang buwan, lumipad pa siya para bisitahin ako para sa katapusan ng linggo. Naglibot kami sa makasaysayang downtown Savannah, umiinom ng kape sa maaliwalas na mga cafe, at tinalakay ang kanyang pag-aaral at ang aking bagong buhay. Sa ilang mga punto, ang pag-uusap ay hindi maiiwasang naantig kay Leon. Galit pa rin si tatay, sabi ni Eloise habang nakatingin sa kanyang tasa. Hindi kanya sinasabi, pero kapag binanggit ko ang pangalan mo, tumitigas ang mukha niya, tumango ako. Iyon ay inaasahan. Si Leon ay hindi kailanman naging mahusay sa pagpapatawad. Kahit na bata pa siya, maaari siyang magtampo ng ilang linggo sa pinakamaliit na pagkakasala. Paano ang relasyon nila ni Paulina, tanong ko. Nagpakasal ba sila pagkatapos ng lahat? Kumunot ang ilong ni Eloise. Yes, if you could call it a wedding. It was pathetic. Sinabi niya sa akin kung ano ang nangyari pagkatapos mabigo ang unang seremonya. Galit na galit si Paulina. Hiniling ng kanyang mga magulang na putulin ang pakikipag-ugnayan, ngunit kahit papaano ay nakumbinsi sila ni Leon na bigyan siya ng isa pang pagkakataon, nangako na ayusin ang isang bagong kasal, katamtaman ngunit karapat-dapat. Ang seremonya ay naganap 3 linggo pagkatapos ng unang pagtatangka,
Sa halip na isang marangyang Hotel Belvedere, isang maliit na restaurant sa labas ng Wilmington, sa halip na 100 bisita. 30 lamang sa kanilang pinakamalapit na kaibigan at pamilya, sa halip na live na musika at sayawan hanggang umaga, isang EV na may laptop sa loob ng 2 oras, sa halip na Italy bilang honeymoon, weekend sa pinakamalapit na resort. Napakahiya, paggunita ni Eloise. Alam ng lahat ng mga bisita ang tungkol sa kabiguan ng unang kasal. Nagbubulungan ang lahat. Ang mga magulang ni Paulina ay nakaupo na may mga mukha na parang dumadalo sa isang libing, hindi isang kasal. Si Paulina mismo ay nakangiti ng pilit at si tatay ay mukhang gusto niyang mahulog sa lupa. I could imagine the picture. Si Leon, na ginugol ang kanyang buhay sa pagsisikap na mapabilib ang iba, ay tiyak na napahiya. Alam mo kung ano ang ironic? Nagpatuloy si Eloise. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si tatay sa mga magulang ni Paulina sa kanilang suportang pinansyal. Nagsinungaling sa harap ng lahat na para bang sila ang nagbayad para sa unang kasal, hindi ikaw. Umiling ako. Karaniwang Leon. Mas gugustuhin niyang magsinungaling kaysa umamin sa katotohanang nagmumukha siyang masama. At si Paulina, ano ang nararamdaman niya sa tatay mo ngayon? As don't know, kibit balikat ni Eloise. They stay together, but something has changed between them. Paulina is always pointing out his faults to Daddy, as if he owes her something, and he's got kind of lost his usual self-confidence. Mukhang nakikiramay siya at alam ko iyon. Sa lahat ng kanyang mga pagkakamali, si Leon pa rin ang kanyang ama. Mahal siya ni Eloise, kahit na nakita niya ang kanyang mga kahinaan. Nagtanong ba siya tungkol sa iyo? Tanong ko. Hindi, umiling si Eloise, pero alam niyang may communication kami. Minsan, kapag kausap kita sa telepono at malapit siya, napapansin kong nakikinig siya. Sa isip ko, nami-miss ka niya, Lola. Kaya lang, hindi siya papayag ng pride niya. Hindi ako nagkomento sa palagay na iyon. Mayroong sapat na mga ilusyon sa aming pamilya, at ayaw kong lumikha ng mga bago. Kung talagang namiss ako ni Leon, alam niya kung paano ako kontakin. Hindi nagbago ang numero ng aking telepono. Ang mga alaala ng pag-uusap nila ni Eloise ay unti-unting natunaw, at bumalik ako sa kasalukuyang sandali, sa aking terrace sa Savannah, kung saan nagsisimula ng lumubog ang araw. Inubos ko ang aking limonada at bumalik sa bahay. May mga papel sa mesa na humihingi ng aking pansin, ang mga brochure ng kumpanya ng cruise, ang kumpirmasyon sa booking, ang listahan ng mga bagay na kailangan ko. Sa 3 araw, pupunta ako sa isang Caribbean cruise, isang 2 linggong biyahe sa isang luxury liner na may mga hintuan sa ilang isla. Ang isang pangarap na matagal ko nang pinangarap sa loob ng mga dekada ay sa wakas ay naging katotohanan. Bata pa lang ako, madalas na kaming nag-uusap ni Derek tungkol sa ganoong trip, balang araw, kapag stable na ang negosyo, kapag lumaki na si Leon. Ngunit namatay si Derek nang hindi nakakakita ng mga dalampasigan sa Caribbean at patuloy kong ipinagpaliban ang pangarap na ito. Una, dahil sa trabaho, pagkatapos ay dahil sa mga obligasyon sa aking anak. Ngayon, sa wakas ay ginagawa ko na ito para sa akin. Mahalang biyahe, pero kaya ko naman. Matapos ibenta ang aking bahay sa Wilmington at bumili ng bagong bahay sa Savannah, mayroon akong malaking halaga na natitira. Bilang karagdagan, ang aking mga pamumuhunan ay patuloy na nakabuo ng isang matatag na kita. Kaya kong bumili ng maliliit na luho nang hindi nababahala tungkol sa hinaharap. Siyempre, may mga sandali ng pagdududa. Isang boses sa aking isipan, na kahina-hinalang katulad ng kaileon, ang nagtanong, paano kung magkasakit ka? Sino ang mag-aalaga sa iyo sa dayuhang lungsod? Hindi ba't mas mabuting itabi ang iyong pera para sa tag-ulan? Pero natuto akong patahimikin ang boses na iyon. Ang buhay ay masyadong maikli upang ilagay ang kaligayahan sa lahat ng oras. Ang aking bagong tagapayo sa pananalapi, isang kabataang babae na nagngangalang Tamara, ay lubos na sumuporta sa akin dito. Elhek Thorndike, sabi niya sa aming unang pagpupulong, sa iyong kapital at isang makatwirang diskarte sa paggastos, maaari mong mabuhay ng lubos at mapanatili pa rin ang isang unan sa kaligtasan sa pananalapi. Nagsumikap ka upang bumuo ng kayamanan. Ngayon ay oras na upang tamasahin ang mga bunga ng iyong paggawa. Inilatag ko sa mesa ang mga bagay na balak kong dalhin sa cruise, isang swimsuit, sa unang pagkakataon na bumili ako ng bago sa mga taon, salaming pang-araw,
isang malawak na brimmed na sombrero, isang kamera. Sa tabi nito ay isang aklat ng Espanyol. Sinimulan ko itong pag-aralan 2 linggo na ang nakakaraan upang makausap ko kahit kaunti ang mga lokal sa mga isla. Nag-vibrate ulit ang phone. Sa pagkakataong ito, si Martha, ang bago kong kaibigan mula sa watercolor group. Nag-ayos muna kami ng dinner bago ako umalis. Leslie, ready ka na ba? I'll be at your place in 20 minutes. Martha, handa na ako. Hinihintay kita. Pumunta ako para magpalit. Kinuha ko sa aking aparador ang isang magaan na floral na damit, isa pang binili kamakailan. Hindi ako maglalakas loob na magsuot ng isang bagay na napakaliwanag at kabataan sa Wilmington. Matatakot ako sa mga titig ng mga kapitbahay, sa mga nakakatawang komento ni Leon. Ngunit dito sa Savannah, ako ay libre sa mga takot na iyon. Walang nakakakilala sa akin bilang ina ni Leon o ang balo na Thorndike na nag-iisa. Ako ay simpleng Leslie, isang bagong residente sa bayan, kumukuha ng mga aralin sa pagpipinta at nag-aaral ng Espanyol. Eksaktong dumating si Martha sa takdang oras, isang masiglang 60 taong gulang na babae na may maikling gupit at isang nakakahawang tawa. Siya ay ganap na kabaligtaran ng aking mga dating kaibigan mula sa Wilmington. Diborsihado, walang anak, naglakbay siya sa kalahati ng mundo at nagtrabaho bilang isang freelance na photographer. Oh, anong magandang damit? Bulalas niya pagkabukas ko ng pinto. Mukhang maganda ito sa iyo. Magiging splash ka sa Caribbean. Pumunta kami sa isang maliit na seafood restaurant malapit sa bahay ko. Sa hapunan, tinanong ako ni Martha tungkol sa paparating na cruise at binigyan ako ng payo. Nakapunta na siya sa ilang isla sa itinerary ko. Siguraduhing subukan ang lokal na room sa Jamaica, sabi niya, at huwag matakot na makipagtawaran sa mga pamilihan. Bahagi ito ng lokal na kultura. Nakangiti akong nakinig sa kanya, gumagawa ng mental notes. Ito ay isa sa mga sandaling iyon na naramdaman ko ang kaibahan ng aking nakaraan at kasalukuyang buhay lalo na. Dati, ang gayong pag-uusap ay tila hindi ka panipaniwala sa akin. Ako, Leslie Thorndike, nakikipagtawaran sa isang Jamaican market. Hindi maiisip. Ngayon, ito ay isang tunay na posibilidad. Ano naman ang anak mo? Biglang tanong ni Martha. Wala pa ba siyang ugnayan na pabuntong hininga ako? Alam ni Martha ang kasaysayan ng aking salungatan kay Leon, hindi lahat ng mga detalye, ngunit ang pangkalahatang balangkas. Hindi pa siya at hindi ko inaasahan na magbabago iyon. Ang pagkawala niya, kibit balikat ni Martha. Alam mo, laging sinasabi ng nanay ko, ang mga bata ay pinalaki para sa mundo, hindi para sa kanilang sarili. Ang iyong anak ay nabubuhay sa kanyang buhay, at mayroon kang lahat ng karapatan na mabuhay sa iyo. Tumango ako, nakaramdam ng pasasalamat sa mga salitang iyon. Ito ang uri ng suporta na namiss ko noon, praktikal, walang damdamin, pagkilala sa katotohanan kung ano ito. Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad kami ni Martha sa gabi ng Savannah. Ang lungsod ay maganda sa dapit hapon, mga lumang bahay na may mga balkonahe, mga parisukat na may mga fountain, mga puno na natatakpan ng Spanish lumot. Nakarating kami sa harap ng ilog ng Savannah, kung saan nakadaong ang mga barko ng turista. In 3 days, I'll be on a much bigger ship, sabi ko, nakatingin sa mga riverboat. At iyon ay magiging simula pa lamang, sabi ni Martha sabay kindat. Pagkatapos ng Caribbean, nandyan ang Mediterranean, Alaska, Scandinavia. Huwag mo munang unahan, natatawa kong sabi. Hayaan mo muna ako sa cruise na ito. Nagpaalam na kami sa labas ng bahay ko. Niyakap ako ni Martha at nangakong ihahatid ako sa airport sa araw ng pag-alis. At ibalik mo sa akin ang isang magnet mula sa Barbados, sigaw niya nang makapasok siya sa kotse. May collection na ako. Pag-uwi, tiningnan ko muli ang listahan ng mga bagay para sa cruise. Nakahanda na ang lahat. Umupo ako sa isang upuan sa tabi ng bintana, nakatingin sa night garden na nailawan ng street lamp. Bumalik sa isip ko si Leon. Huli kong narinig kay Eloise 2 linggo na ang nakakaraan. Ayon sa kanya, kumuha siya ng bagong trabaho sa parehong larangan ng insurance, ngunit may mas maliit na kumpanya at mas mababang sweldo. Hindi natuwa si Paulina, akala niya ay paurong na ito sa kanyang career, pero si Leon mismo ay tila tinanggap iyon. Lalong tumahimik siya, sabi ni Eloise, hindi gaanong mayabang, mas makatotohanan.
Marahil ang mga aral ng bigong kasal ay hindi na sayang. Marahil ay sa wakas ay napagtanto ni Leon na ang marangyang karangyaan at ang pagnanais na magpahanga ay hindi ang pinakamahalagang bagay sa buhay. O baka ito ay mga ilusyon lamang ng aking ina na gustong maniwala na ang aking anak ay may potensyal para sa paglaki at pagbabago. Alinmang paraan, nagpasya akong huwag nang hayaan ang kanyang mga problema at ang kanyang saloobin sa akin na tukuyin ang aking buhay. Sa loob ng napakaraming taon, nabuhay ako ng may mata sa kanyang mga opinyon, sa kanyang mga pangangailangan, sa kanyang mga kapritso. Sarado na ang chapter na iyon. Lumapit ako sa nightstand at inilabas ang photo album, ang tanging bagay na dinala ko mula sa aking lumang tahanan bukod sa aking mga damit at ilang mga personal na papel. Binaliktad ko ang isang larawang kinunan 35 taon na ang nakalilipas, ako, si Derek, at ang maliit na leon sa dalampasigan. Lahat kami ay nakangiti, masaya at walang pakialam. I hope you'd approve, Derek, bulong ko sabay takbo ng daliri ko sa mukha ng asawa ko sa picture. Sana sabihin mong karapat-dapat ako sa bagong buhay na ito. Isinara ko ang album at ibinalik sa pwesto nito. Kinabukasan ay ang huling araw ng paghahanda para sa paglalakbay. Kinailangan kong kunin ang pera mula sa bangko, suriin muli ang lahat ng mga dokumento, at tapusin ang pag-iimpake ng aking mga maleta. At sa loob ng 3 araw, tatayo ako sa deck ng isang malaking cruise liner, pinapanood ang baybayin na nawawala sa di kalayuan at isang malawak na karagatan ng mga posibilidad ang bumukas sa harapan ko. Ganito ko isipin ang aking bagong buhay, nang walang bigat ng mga nakaraang pagkakasala, nang walang bigat ng hindi makatarungang mga inaasahan, nang hindi kailangang patuloy na patunayan ang aking halaga. Isang buhay lamang na puno ng mga bagong impresyon, mga bagong kakilala, mga bagong pagtuklas. Ang sarili kong buhay na matagal ko nang ipinagpaliban ngunit sa wakas ay nagsimula na. Bago ako matulog, lumabas ako sa terrace. Ang kalangitan sa gabi ng savannah ay natatakpan ng mga bituin. Isang mahinang simoy ng hangin ang nagdala ng bango ng jasmine mula sa hardin ng kapitbahay. Huminga ako ng malalim, naramdaman ko ang katahimikan at katiyakan na bumabaha sa akin. Salamat, bulong ko sa hindi ko kilala, siguro sa tadhana, siguro sa sarili ko. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Sa 67, nabubuhay ako sa wakas sa buhay na gusto ko noon pa man at marami pang makikita, mararamdaman at malalaman. Nagsisimula pa lang ang isang bagong buhay.